Sa mga naunang bahagi, malinaw na ipinakita na hindi iisa ang paraan ng mundo sa pagbasa ng propesiya. Sa part 5b, napag-usapan natin na both Christian and Muslims may dalawang bersyon ng eschatology na pareho ng mga karakter, pero exact opposite ang propesiya. Pareho silang totoong propesiya. Biblia ang basihan ng Christianity at Quran at Hadith naman ang basihan ng mga Muslim. Parehong legit ang canon ng dalawang kasulatan. Pareho silang may propesiyang naghihintay ng isang tagapagligtas at mga propesiyang naghahanda pagdating ng isang kaaway. Pareho silang may inaasahang maging bayani ng mundo at pareho rin silang may inaabangang kontrabida ng kanilang mga bayani ayon sa kanilang kasulatan. Ang Christian eschatology ay kabaligtaran ng Islamic eschatology, o kaya ang Islamic eschatology ay kabaligtaran ng Christian eschatology. Kaya kung dumating ang oras na mangyari ang propesiyang ito, magkakaroon dito ng malaking deception ang buong mundo. At kapag nangyari ito, dito magkakaroon ng great deception na tatanggapin ng buong mundo. At kapag magkaiba ang inaasahan ng tao, natural lamang na magkaiba rin ang magiging reaksyon nila kapag dumating ang isang world leader na bayaning mag-aalok ng kapayapaan, kaayusan at bagong direksyon para sa ating mundo. Madalas iniisip ng marami na ang pandaraya ay palagi nagsisimula sa lantad na kasinungalingan. Ito ay isang malinaw na mali, isang obvious na panlilinlang. Pero kung titingnan ang kasaysayan, ang pinakamalaking deception ay hindi nagsisimula sa mali. Nagsisimula ito sa mga bagay na mukhang tama. Mga ideyang pamilyar at nakagisnan, mga konseptong mind conditioning nang itatanim sa isip at puso ng tao. Hindi ka agad madadaya kung mali ang pinapakita sa iyo, kundi dahil tumutugma ito sa matagal mo nang pinaniniwalaan. Again, nadadaya ang mga tao hindi sa parang mali yung ipinapakita sa kanila, kundi dahil ito ay tugmang-tugma sa matagal na ring pinaniniwalaan ng karamihan. Parang apoy na kapag ginatungan mo, lalo itong nagbabaga. Ganyan-ganyan ang basic deception. Halimbawa, sa side ng Islam, kung matagal mo nang paniniwala na ang Biblia ay sinungaling, kapag may dumating na sang-ayon sa iyong paniniwala, ito ay lubos mong paniniwalaan ng husto. At ganoon din sa mga Kristiyano. Kung matagal mo nang paniniwala na ang katuruan ng Muslim at Quran ay kasinungalingan, kapag may dumating na sang-ayon sa iyong paniniwala, ito ay lubos mo ng paniniwalaan ng husto. Yan ang tinatawag na kapangyarihan ng mind conditioning, paniniwalang may sasang-ayon sa iyong paniniwala. Ang pandaraya ay hindi gumagana sa lohika lamang. Mas gumagana ito sa emosyon. Kapag ang isang idea ng isang mamamayan ay tumama sa takot, sa pagod ng karamihan at sa pag-asa ng karamihan, bihira itong questionin ng karamihan. Sa halip, hinahanap nila mga dahilan kung bakit ito ay dapat paniwalaan. Dito pumapasok ang pinakadelikadong anyo ng panlilinlang. Yung hindi mo namamalayang ikaw mismo ang nagtatanggol na sa ideyang unti-unti nang kumokontrol sa iyo. Ang mundo ngayon ay pagod na pagod sa gulo, pagod sa digmaan, pagod sa krisis, pagod sa paulit-ulit na takot ng kahirapan ng bawat bansa. At kapag ang mundo ay sabay-sabay ng napagod, hindi na nito hahanapin ang pinakamalalim na katotohanan. Mas madalas, hinahanap nito ang pinakamabilis na solusyon. Kapag dumating na ang sistemang nagsasabi, kaya nitong tapusin ang kaguluhan, ayusin ang kaayusan, at bigyan ng linaw ang direksyon ng sangkatauhan, natural lamang na makikinig ang marami. Dahil ang mga bansa ngayon ay unti-unti nang napapagod sa mundong ginagalawan nila, darating ang panahon at unti-unti na nga na ang mundo ay muling magkakaisa
at magtatayo na lamang ng one world government, one world religion, at one world economy. Ngayon, dako naman tayo sa usaping propesiya ng Kristiyano at ng Muslim. Sa part 5 na pag-usapan na natin ito, na sa isang panig ng mundo ng propesiya, may malinaw na babala tungkol sa pagdating ng isang huwad na sistema at huwad na lider. Sa ibang panig naman ng mundo ng propesiya, may malinaw din na inaasahang tagapagligtas at malinaw din na kaaway. Ang problema ay hindi pareho ang kanilang pagkakakilanlan. Ang tinuturing na kaaway ng isa ay maaaring ituring na bayani ng kabilang panig. At kapag ang dalawang magkasalungat na pananaw na ito ay nagtagpo sa gitna ng isang pandaigdigang krisis, doon magsisimula ang tunay na deception. Hindi kailangan pilitin ng buong mundo para maniwala. Hindi kailangan ng digmaan sa simula. Ang kailangan lamang ay isang kwento na eksaktong tugma sa inaasahan ng nakakarami. Kapag ang isang world leader ay pumasok sa eksena ng eksaktong akma na matagal lang hinihintay ng bilyong-bilyong tao, ang pagtanggap nito ay nagiging kusang loob. Ang paniniwala ay nagiging natural at ang pagsunod ay nagiging parang tamang hakbang. Naakala ng mga tao ay tama ang kanilang hakbang tungo sa maaaring huwad na kapayapaan ng mundo. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamapanganib ay hindi yung kasinungalingan mismo, kundi ang pagbabaligtad ng pagkilala. Ang mabuti ay ipinapakita bilang masama at ang masama ay pinapakita bilang mabuti. Ang kaaway ay pinapakitang bilang sagabal sa kapayapaan at ang tagapagligtas ay tinatawag na banta ng kaayusan. Ito ang uri ng pandaraya na hindi agad nakikita dahil hindi nito nilalabanan ang emosyon ng tao. Sa halip, sinasamahan pa nito ang emosyon. Marami mga nagtatanong kung bakit paano posibleng madaya ang buong mundo. Sa gayong may mga taong edukado, may mga taong kritikal din mag-isip, at may mga reliyoso, pwera pa ang mainstream media. Ngunit ang pandaraya ay hindi gumagana sa katalinuhan. Gumagana ito sa emotional conditioning at mind conditioning. Kapag ang takot at pagod at pagnanais ng kapayapaan ay sabay-sabay na naramdaman ng sangkatauhan, mas nagiging bukas sila sa kahit anong solusyon na magbibigay ng katiyakan kahit pa ang kapalit nito ang kalayaan sa pag-iisip. At dito nga papasok ang simula ng deception. Dito magsisimula ang ilang step bago ang tunay na deception. Una, kapag ang isang paniniwala ay tinatanggap ng karamihan, nagiging normal na ito. Pangalawa, kapag naging normal na, nagiging pamantayan. Pangatlo, kapag naging pamantayan, ang hindi sumusunod ay tinuturing na hindi pantay. Ang kumukontra ay tinuturing na problema, hindi dahil mali sila, kundi hindi sila umaayon sa pamantayan. Ngayon, sa puntong ito, ang pagsunod ay hindi lamang paniniwala. Nagiging obligasyon na ito ayon sa pamantayan. At kapag naging batas na ito at ang sino mang hindi sumunod ay kalaban na ng estado o ng gobyerno. At sa bandang dulo, na biktima na pala tayo ng Great Deception. Ngayon, bawat gobyerno ay may oposisyon, may kumukontra, may sumasalungat. At kapag nagtagumpay na ang ganitong pandaraya, ang oposisyon ay hindi na agad wawasakin. Hindi agad uusigin, salip, unti-unti lang itong ihihiwalay. Unti-unting aalisan ng boses, unti-unting papakita bilang hadlang sa kapayapaan. At sa ganitong paraan, ang sistema ay hindi na kailangan magpuwersa. Dahil kusa nang iiwan ng lipunan ang mga hindi umaayon sa new government. At halimbawa nga dito yung darating na panahon na one world government ay posible na. Hindi dahil sa puwersa, kundi ang buong mundo ay magdedesisyon na kailangan na natin ng iisang gobyerno at tatalikuran na ang mga bansang bukod-bukod. Iiwan na ng mga makabagong henerasyon ang patriotism, tiyayakapin ang practicalism. Kapag sinabing iiwan na ang patriotism, mawawala na ang pagmamahal sa sariling bayan, mawawala ng pagmamahal sa sariling kultura ng bawat bansa. Ang bawat bansa ay babagsak na at out of chaos magdedemand sila ng tinatawag na one world government.
Kaya ang one-world government ay mangyayari hindi dahil sa pamimilit ng isang leader, kundi ito ay kusang gagawin ng buong sangkatauhan. At ito ang dahilan kung bakit binabanggit na madadaya ang buong mundo. Hindi dahil sa kakulangan ng talino, kundi dahil sa labis na tiwala sa sariling paniniwala. At ang pinakamapanganib na uri ng pandaraya ay hindi yung lantad na kasinungalingan. Ito ay ang pandaraya na nakasuot sa anyo ng katotohanan, sa anyo ng kapayapaan. At kapag dumating na ang sandaling iyon, ang tanong ay hindi na kung sino ang may kapangyarihan, kundi sino ang mananatiling tapat kahit mag-isa, kahit salungat sa takbo ng buong mundo. Kapag ang katotohanan hindi na hinahanap, kundi pinapalitan na kung ano ang komportable at nakakaaliw, at doon na magtatagumpay ang Great Deception. Okay, so nandito po yung table na napag-usapan natin sa part 5B, at nandito po yung mga listahan. Iko-compare natin sila ngayon. So sa Christian eschatology, ayon sa Biblia na merong Antichrist, false prophet at biblical Jesus. Ang biblical Jesus ang bida rito, pero yung false prophet at Antichrist, sila yung kontrabida ayon sa Christian eschatology. Itong Antichrist, ang parallel niya ay yung damadi ng Islam. Tingnan nyo, mapapansin nyo rin dito, yung damadi at saka yung Antichrist, pareho yata ng istorya eh. Tingnan nyo, yung Antichrist, he will make a covenant in Israel concerning the Jewish temple for 7 years. Pero yung damadi will rule for 7 years. At sa Antichrist naman ng Christianity, yung kontrabida, he will conquer and rule over every tribe, language, and nations ayon sa Revelation chapter 13 verse 7. Pero yung damadi rito ay pareho din. He will rule the world and he will lead the whole world unite under Islam. So pareho din. So ito yung deception dito mga kapatid, Tapos he will defeat Dajjal. Tatalunin niya yung Dajjal. Pero dito naman si Jesus Christ, nakatapat ng Dajjal, ay darating ang oras na he will defeat the Antichrist and false prophet. Tatalunin itong dalawang to. Pero ayon sa propesya naman ng Muslim, itong dalawang naman to itatalunin ang Dajjal. At yung Dajjal yung kontrabida rito. Tingnan nyo yung twist dito at yung situation na agaya nito, yung false prophet ng sinasabi ng Bible, nakagaya daw siya ng lamb. Tama, lamb. Isa siyang kordero. Sabi, pag sinabi siya siyang kordero, kagaya ni Jesus. Pero pagdating naman sa Islam, Islamic Jesus, ang ina-expect nila, yung Jesus na kasama ng damadi. Yung ikalawang messianic figure. Na kung titingnan mo rito, pareho sila ng false prophet. Sinasabi na ito ay false prophet na kagaya ni Jesus, pero sa Muslim, siya yung Jesus. At sinabi rin dito, he will conquer all religions except Islam. Tapos ito rin, sa false prophet, he is the one who orders killing or those who refuse to worship the Antichrist. Papapatayin niya. Pero alam naman natin sa Muslim na common na siya rin yung Islamic Jesus, dahil yung Islamic Jesus nga dito ay pagaganahin niya yung kanyang power para tapusin ang jizya tax, para mamimili ka lang kung anong pipiliin mo, kung magpapakonvert ka ba sa Muslim or makakalaban mo ang government. Tapos pareho din ng false prophet. Tapos nataon din sa mga huling araw na ang kamatayan ng mga taong kakalabanin ng false prophet, ang papapatay ng false prophet ay mga pinugutan ng ulo. Same death sentence din ng Islamic government na common sa kanila yung beheading o yung pagpugot ng ulo. What a coincidence! Jesus will kill Dajjal ayon sa kanila, pero ayon sa naman sa Bible, si biblical Jesus, he will defeat the Antichrist and false prophet. So, sa madaling salita, sinasabi nitong dalawang to na tatalunin nila yung Dajjal, pero ito naman, si Jesus Christ, tatalunin nitong dalawa, yung Antichrist at false prophet. So, ibig sabihin, kung nangyaring dumating si Jesus Christ ng Biblia, ang tingin ng dalawang ito kay Jesus Christ ng Bible ay yung Dajjal.
At yung tingin naman ng mundo sa Damadi at Islamic Jesus ay bida. Pero sa mata ng Diyos, sila yung Antichrist at false prophet. So nakikita niyo mga kapatid ang deception. Ngayon, iisa lang ang sinasabi ng dalawang ito, ang Christian eschatology at Islamic eschatology, na maghahari ang dalawang messianic figure na to. Sa Bible, sinabi na ang Antichrist at false prophet ay maghahari sa buong mundo, pahihintulutan daw ng Diyos. At sinasabi naman ng Islam na maghahari itong dalawang ito, ang Damadi at ang Islamic Jesus. So kung ito yung mangyari nga, na maghari ang false prophet at Antichrist o yung Damadi at Islamic Jesus, ibig sabihin darating ang panahon walang pag-aalinlangan na kapag dumating si Jesus Christ, akala ng buong mundo na hindi yun ang totoong Jesus, kundi siya yung Dajjal. At ang totoong Jesus, yung Islamic Jesus. Naiintindihan niyo mga kapatid ang deception nito? So ayon sa mga Christians, talaga matutupad yung propesiya na bago dumating yung totoong Jesus, may Antichrist at false prophet na siyang kakalaban sa biblical Jesus balang araw. Sinasabi sa Revelation na kakalabanin nila si Jesus Christ, itong dalawang ito. Wherein, pareho din ng Muslim na yung Damadi at Islamic Jesus ay kakalabanin nila ang Dajjal pag dumating ang Dajjal after na maghari ang Damadi. So maliwanag na ito ay masasaksiyan ng buong mundo na ito ay malaking deception. Ngayon, kung dumating ngayong oras nga na si Jesus Christ, na totoo yung sinasabi ng Biblia na merong sumulpot na false prophet at Antichrist, ibig sabihin nun, ang tingin ng mundo sa false prophet and Antichrist ay bida talaga. Sila kasi yung Damadi at Islamic Jesus. At kapag dumating si Jesus Christ, yung totoong Jesus, ang tingin ng buong mundo rito ay masama kasi ito ay equivalent ng Dajjal na Muslim. Kaya kung ang Muslim ay maghahari sa buong mundo, magkakaroon talaga ng great deception. Ngayon, kung ang parehong eschatology ay mangyayari sa hinaharap, sino kaya yung tama? Sino yung nagsasabi ng kasinungalingan? Yung Muslim ba o ang Kristiyano? Si Jesus ba ng Kristyanismo o si Jesus ba ng Muslim? Well, makakaalaman lang ito kapag nagharap na silang dalawa sa future. Kung sino yung totoong Jesus. Kung sino yung mananalo sa labanan, siya ang tunay na Jesus. Ang matalo sa labanan ay yung huwad na Jesus. Sa araw na yon, hindi na tayo tala magpapasya. Hindi relihiyon, hindi simbahan, hindi yung moske, kundi yung resulta. Kung sino ang matalo, siya ang huwad, at kung sino ang magtagumpay, siya ang tunay. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa komentaryo, kundi sa mismong oras na magharap ang dalawang Jesus na ito. At hanggang hindi pa dumarating ang araw na iyon, ang mundo ay maaaring nabubuhay sa gitna ng pinakamalalim na palininlang ng kasaysayan ng sangkatauhan. At ito ang great deception na tatanggapin ng buong mundo.